Magpapasa. Sa aklat po tayo pa rin ng John, chapter 2, verse 13 hanggang 25. Ayan, ito pong natin ay nilagay ko na sa ating PowerPoint at hinahayaan ko po kayong sabayan ako sa pagbasa. Okay? If you're ready, let's read po 1, 2, 3. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned the tables. To those who sold doves, he said, "Get this, turning my father's house into a market." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority? Destroy this temple and I will raise it again in 3 days. They replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days? But the temple he had spoken of was his body. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken." Now, while he was in Jerusalem at the Passover festival, many people saw the signs he was performing and believed in his name. But Jesus would not entrust himself to them, for he all knew people. He did not need any testimony about mankind, for he knew what was in each person. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, patuloy na pinuturi ka namin at patuloy po kami nagpapasalamat sa patuloy na pagkakataon na kami ay makapag-aral ng iyong buhay at makapangyarihan ng salita. Alam po namin na ito ay pagpapalan ay pinagkaloob sa amin sa oras na ito. Kaya dalangin namin na alisin niyo po ang anumang mga maaaring distraction, maaaring gumulo sa aming Lord para aming buong buo matanggap ang iyong mensahe sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming puso, ang aming isipan, ang aming mga pandinig na Lord, hindi po kami malagpasan ng pagpapala na ito. Gamitin niyo po ang iyong abang lingkod na may hayag, na may katotohanan, katapangan at pag-ibig ang iyong banal na salita. Sa iyo ang papuwid parangal, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ayan po, no? Ito pong binasa natin ay isang pangyayari. Yan. Isang pangyayari sa Biblia na tunghayan natin kung paano nakita natin nagalit ang ating Panginoong Yesu Cristo. Amen po ba? Marami kasi ang sabi marami ang nagpo-portray na si Jesus ay timid. Yan, na tawag din talagang parang napaka-desay lang, na parang hindi nagagalit, no? Pero dito sa istorya na binasa natin, nakita natin na siya ay nagalit. Ayan. So, ayun yung pag-uusapan natin ngayon na ano nga ba ang nag-cause, bakit nagalit? Bakit kailangan ng kumuha ng lubid o tali at kanyang pagbuhol-buholin at ginamit niya? Bakit ang mga table ay itinumba? Amen po ba? Sabi nga itong pangyayari na ito ay hindi po natural. Hindi natin masasabi na bigla na lang siya nagalit. Kundi merong napakabigat na dahilan bakit niya ginawa ito. Nung kayo ba, matanong ko lang, nung time ba na binasa niyo yung part na ito ng istorya, napatanong din ba kayo, bakit ganun na lang kagalit ang dinulot ng pangyayari sa ating Panginoon Yesu Cristo? Natanong niyo ba yun minsan nung binabasa niyo ito? Ayan, so kung natanong niyo yun, i-allow natin na ang mensahe ng Lord sa umagang ito ay masagot ang katanungan na yun. Ready na po ba ang bawat isa? Ayan, so ating pipilitin. Ayan. Pero hindi natin isasagad. Ayan. Pero pagsusumikapan po natin na mapag-usapan ng malinaw, ng maayos ang mensahe ng Lord sa umagang ito. Sabi nga po, tuwing tayo po ay pumupunta sa lugar kung saan tayo sumasamba sa Lord. Saan po ang example nun? Dito sa ating church building. Amen po ba? Kadalasan, nag-iisip tayo, ano nga ba ang gusto ng Diyos na gawin natin sa ating pagtitipon? Sa inyo bang mga tahanan, bago kayo pumunta dito,
Ano ang nasa isip nyo? Bakit ako pupunta sa church? Ano ba ang gagawin ko sa church? Amin po ba? So, sabi na napakahalaga na you know the purpose. Sabi nyo nga po, purpose. Yan, napakahalaga. Pagpapasok ka sa school, mga estudyante, taas kamay. Yan. Ano ang purpose? Para sa baon ba? O para may matutunan? 50-50. Yan. Si bro. Yan. Ayan. Pero actually, ang purpose ay para mayroong matutunan. Amen po ba? Hindi lang siya para magkaroon ng mataas na grade. Pero maunawa mo ng gusto kung ano ang lesson. Amen po ba? So, ganun din. Sa pagpunta natin sa church, napakahalaga na alam mo ang purpose. Amen po ba? Kaya nga ngayong umaga, dito sa passage na ating pag-aaralan, pinakita sa atin ng Panginoong Hesus kung ano nga ba ang dapat. Sabi niyo nga po, dapat. Yan. Kasi sa pagpunta natin sa church, yan, sa pagpunta natin sa isang gawain, alam mo dapat kung ano ang purpose. Kasi mayroon palang magdadala ng galit. Sabi niyo nga po, galit. Ayan, ganoon palang magdudulot ito ng galit sa ating Panginoon. Ang tanong ko sa inyo, buhay ba ang Panginoong Hesus? Buhay siya. Ibig sabihin, kung isang tao ay pupunta sa lugar kung saan siya dapat ay may worship, pero hindi niya nagagawa ang purpose, parang itinutulak natin ang Panginoong Hesus sa kalagayan ulit na iba. Amen po ba? Nakukuha natin? So, ang tanong ko ngayong umaga, gusto niyo ba na ang Panginoong Hesus ay magalit? Gusto niyo ba siya magalit? Hindi. Gusto niyo ba na siya ay matuwa? Amen. Na siya ay mag-bless? Amen. So makinig po tayo ngayong umaga ng gusto. Sabi nga po, ang context, magbasa po muna tayo, ang context po, itong pinuntahan ngayon ng ating Panginoong Hesus ay yung Festival of Passover. Kung maalala niyo po yung Passover, ito po ay isa sa mga festival na ginagawa ng buong nation ng Israel. At ito po ay nagsimula pa nung time na ang mga Israelita ay nasa Egypt pa. Naalala niyo po ba yung sila ay naglagay ng dugo sa bawat doorpost? Amen? Kasi sinabi sa kanila na meron dadaan na anghel ng kamatayan. Pero kung ano man kung sino man ang makita na meron dugo ng lamb doon sa kanilang doorpost, sila ay lalagpasan. Kaya nga tinawag na Passover. Yun, parang overpass. Ayan. Ibig sabihin, lalagpasan. So ito ngayon, dito natin makikita kasi ang purpose ng pangyayari na yun, kung walang dugo sa doorpost, kung sino yung pangalan na anak na lalaki ay mamamatay. At ang mga Egyptian, hindi sila naniniwala. Wala silang nilagay. Kaya po, nung time na dumating ang anghel ng kamatayan, grabe po ang pag-iyak ng bawat magulang. Sino dito yung mga magulang? Amen. Alam niyo po ba, sabihin na natin at hindi, iba kapag panganay. Amen? Yan, sabi nga iba kasi, lalo na sa nanay, ang panganay, diyan lahat ng hirap. Sa pagbubuntis kasi, first time. Sa panganganak kasi, first time. Sa puyat kasi, first time. Amen po ba? So, isipin niyo na lang kung gaano kabigat sa puso ng mga magulang nung time ngayon na namatay ang kanilang mga panganay na anak. Amen po ba? At sabi nga doon, pati ang anak ng Parao, yung kanya dapat susunod sa kanyang trono ay namatay. Pero nakita natin dito sa istorya na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Na kung sino man ang sumunod at gawin na ng kalooban, iniligtas niya. Kaya naman ang mga Israelita ay naligtas, hindi namatay ang kanilang mga panganay, at sabi nga habang nangyayari ang Passover, nagkakainan pa sila sa loob. Meron silang feast na ginagawa. So, ayun po yung festival ng time na pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sila ay papunta dun sa temple. Siya ay papunta sa temple. But then, nakita natin, imbes na makita ng ating Panginoong Jesus na mayroong holiness sa temple, anong nakita niya? Makita niya mayroong corruption. Sabi niya, nung salita na yan ngayon, blood control, corruption, billion. So, sa buhay ng tao, o sa isang nation, o sa isang lugar, napakahalaga
na makita yung holiness, especially pagdating sa lugar kung saan tayo nagtipon-tipon para sa bahay ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga na instead, nakita ng Panginoon ay corruption. Ano yung mga corruption nakita dito? Meron mga merchants na nagsisell ng animals. Amen? Ano mga uri ng animals ito? Ito yung mga animals na dapat i-sacrifice. Pero alam niyo po ba, mayroon silang itinutubong napaka-laki. Halimbawa, ang sabihin natin, ang presyo ng kalapate, nung kanilang binili ay 20 pesos. Pero pagdating doon, binibenta nila siguro halimbawa ng 2,000 pesos. Okay, nakukuha niya? Sino dito yung nagbibili ng chichirya, 10 piso, binibenta nyo, 25 pesos. Kaya sa mga nagtitinda, huwag masyadong mataas ng tubo, ha? Tama lang. Tapos nandiyon din na mayroong mga money changers. They exploiting the foreign worshippers. So kasi sa time ng festival na yan, yung mga foreigner. At yung mga foreigner na yun, kasi gusto nilang masaksihan kung ano-ano nangyayari doon. Kaso nga lang, ibig na masaksihan nilang holiness ng festival, ano nangyayari? May corruption. So ibig na sila ay ma-encourage, ano nangyayari? Dahil sa pangyayaring ganon, sila is courage. Amen po ba? At yung lugar na dapat ay house of prayer, nagkaroon ng atmosphere ng marketplace. Nakapunta na rito sino nakapunta na ng palengke? Tahimik pa sa palengke? Panaglalakad ka ba dyan? Natanongin ko, ano tinitinda mo? Diba hindi? Ano mo? Kahit di ka na nagtatanong eh. Diba? Kahit matanda na yung tsura mo, nagiging utoy ka. Utoy! Maingay. Hindi lang ingay, sa palengke nga maganda pa kasi ang maingay tawa lang. Kasi patay na yung mga tinitinda doon na hayop. Pero dito, maingay. Meron tunog ng baka. Sige nga, bata mga bata. Paano ang tunog ng baka? Wow! Ano pa may magme eh. Diba? Oo. Tapos meron mga, diba ibang uri ng hayop? So, maingay, magulo. Ayun yung dinatnan ng ating Panginoon. Sabi nga no, the place intended for a prayer had become a center for profit. Ang lugar na dapat nananalangin ng mga tao may holiness, naging lugar kung saan gusto nilang kumikita. Dito ba sa church, ganun ba tayo? Huwag naman. Amen? Wala bang gano'n ba siya? Hindi binibenta ako dito. Ayan. So the people turned the place of worship to a place of business. Siguro namang hindi mo nagalit nun. Yung bahay mo, ginawang tindahan. Alam niyo po, naranasan namin, makwento ko lang. Yung bahay po namin sa Bagong Silang, year 1994, kailangan po namin lisanin yung bahay namin kasi nagkaroon po ng kaguluhan. Hindi ang pamilya namin, pero lahat ng tambay sa labas, ginulo kami. Siguro kasi mga ate ko magaganda, nililigawan, ayaw ng ate ko, ayaw ng tatay ko. Yung mga drug addict, yung mga nasa labas. So, kailangan namin umalis. Kasi maliit pa si Pastor at saka yung kuya ko. Hindi pa namin kayang lumaban. Mga isang sipa lang sa amin, patay kami. Kaya lumipat kami sa labas. Ngayon yung bahay namin naiwan. So, pinaupahan ng tita ko. Alam niyo po, ang malungkot doon, yung bahay namin na dati lugar ng Bible study. Kasi po yung gawain sa Bagong Silang, yung sa Christ Our Home Assemblies of God, nagsimula po yung gawain dun sa aming garahe. Ayan. So doon po nagsimula ang gawain hanggang nagkaroon na ng church. Pero nung time po na umalis kami, alam niyo po nakakalungkot, yung lugar ng bahay namin, naging bulahan ng wedding. Naging bulahan ng wedding. Ang umupa, maayos ang usapan, akala namin okay lang. Tapos nagulat kami, ginagawa na parang bulahan ng wedding. Ilang beses na pala nangyari na nagkaroon ng raid. So, pangit po sa isang bahay na magkaroon ng record na nagka-raid yan. Amen? So, kung kami, nalungkot kami na ang bahay na dapat tinirhan lang, pero ginawa nilang bulahan ng wedding, di ba po mabigat sa kalooban? Eh, how much more ang ating Panginoon na madatnan niya ang lugar na dapat pinupuri ang Panginoon, nananalangin sa Panginoon, ay naging lugar ng business. Magagalit kaya siya talaga o hindi?
nagagalit. Sabi nga doon, anong ginawa ng Panginoon? Ano yung naging response niya? Response niya, He makes a wind, He overturns tables. At sabi nga, no, kinumad niya pa ang mga tao na ihinto nyo, alisin nyo yan. Amen po ba? Talagang galit na galit ang Panginoon. Sabi nga, no, ang Panginoon, hindi ito uncontrolled rage. Hindi ito yung galit na tulad ng sa tao na kapag nagalit, kung ano-ano na nagagawa. Sino dito nagalit ka sa isang tao, nagalit ka na sa lahat? Nanay. Di ba? Ayun yung tinatawag na uncontrolled rage. Dito, ang Panginoong Hesus, hindi uncontrolled ang galit niya. Ang galit niya rito ay tinatawag na holy anger. Bakit holy? Kasi dapat lang na magalit siya sa makita niya na saksihan niya. Hindi ito katulad ng tao na minsan nagagalit na natutungo sa kasalanan. Ang galit ng Panginoon ay tawag ng makatwirang galit. Nararapat na galit. Amin po ba? At sa ginawa niya, hindi siya nagkasala. Malinaw po ba yun? Kasi may magsasabi, kung mabait ang Diyos, dapat hindi nagagalit. Hindi totoo yun, hindi tama yun. Ang isang tao kahit mabait, marunong magalit. Amen? How much more ang banal? Na nakikita niya may kasalanan, may kita ng madumi, hindi siya magagalit pa dapat. Magagalit siya. So naunawaan natin yan. Sabi nga dito, no, it is a purposeful and righteous holy anger. Tandaan natin yan, ha? Kung may nagtanong sa inyo, nagkasala si Lord, nagalit siya, nagwala siya. Hindi po siya nagwala. Kasi ang nagwala pa, kanang-ganon lang, hindi. Tinutukan niya lang kung ano yung mga dapat alisin. Hindi nga siya nanakit ng tao eh. Hindi siya nanakit ng tao, mga kapatid. So sabi nga, no, tingnan natin maigi ngayon kung ano nga ba ang nagtulak sa Panginoon para magalit. Ano ba ang matututunan natin dito sa nangyari? Ready na? Ayan. Alam ko ready na kayo kanina pa, pero meron tayong 4. Kaya sabihin ko na 4 na puntos. Ayan. So unang bagay na dapat natin makita dito kung bakit nagalit ang Panginoong Hesus. Basahin natin. 1, 2, 3. Jesus hates the wrong kind of worship. Ano mababasa natin na? Sige, Kuya Renzi. Sabi dito, no, take these things away. Do not make my Father's house a house of trade. Ayan, ano, malinaw na sinabi ng Panginoong Hesus dyan na ang bahay na hindi bahay tindahan. Amen? Ibig sabihin, kung ano ang dapat purpose sa isang gawain, sa isang temple, yun dapat na mangyari. Amen? Tatanungin ko kayo mga kapatid, sa pagpunta nyo rito, ano ang purpose? To worship our God. Amen? So, kung ang purpose mo rito ay hindi yun, kapatid, pwedeng nagalit ng Panginoon. Tama, mali? Sabi nga po, no, the temple was the place where people were to meet God. Amen? But instead of reverence, there was noise, bargaining, cheating, and greed. Eh, grabe naman. Hindi na nahiya doon pa ginawa sa temple. What was meant to be holy become commercial. Kaya naman nasambit ng ating Panginoon Jesus, take these things away. Do not make my Father's house a house of trade. Ano makikita natin yan? Sige, Kuya Renzi. Jesus reveals God's passion for true worship. Sabi niya na, worship is about ano daw dapat? Honoring God with reverence. May reverence ba doon sa ginagawa nila? Purity. May purity ba doon? May sincerity ba doon? Kapatid, kaya nga kung ang pagpunta mo rito, worship God, wala ang siguradong reverence dyan. Wala sigurado ang purity dyan. Wala sigurado ang sincerity dyan. Amen po ba? Nakukuha natin, kapatid, yung pag-aaralan natin ngayon, tumutukoy ito sa paglago natin. Sabi nga, no, medyo malalim ang pag-aaralan natin, pero ito ang dapat mangyari.
Para alam natin na kapag pupunta tayo sa church, ito yung dapat maganap. Kung ano yung dapat maalis sa buhay natin na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa diba? So, worshiping God is about honoring Him with reverence, purity, and sincerity. Pero ano nangyari? The merchants were doing ano daw? Religious things. Bakit naging religious things? Kasi alam nilang Passover Festival. Amen? Kaya sa tinawag na religious things kasi alam nilang Passover Festival. Parang Kristiyano rin kasi pag linggo alam nila merong service. Pero, meron silang wrong motives. Pupunta sila doon, yung iba para magtinda. Pupunta sila doon para kumita. Amen po ba? Pumupunta sila doon para mag-reunion. Pero hindi sila pumunta doon para mangyari na purihin si Yahweh. Dahil sa pagliligtas na ginawa sa kanila sa time na sila ay nasa Ehipto pa. Amen po ba? So, ganun din sa atin ngayon. Salisipin natin ang puso natin kung tama ba ang motibo mo kapatid sa pagpunta dito. Amen po ba? Kasi maaaring matagal ka na nag-church, maaaring matagal ka na pupunta dito linggo-linggo, pero meron pa rin tayong tinatawag na wrong motives. Amen po ba? Sabi nyo, they were in the right place. Kapatid, nasa tamang lugar ka. Sabi mo sa katabi mo, nasa tamang lugar ka. Pero, dapat tama rin ang puso mo. Sabi nyo, they were in the right place, but with the wrong heart. Kaya kapatid, pwede pa lang nasa tamang tao ka. Meron pa rin yung puso mo. Yan. Kapatid, dapat kung nasa tamang lugar ka na, pagsipikapan mo ng tama rin ang laman ng puso. Kung nandito ka sa lugar kung saan tayo nagtitipon-tipon para purihin ng Panginoon, ay hindi gawin mo, purihin mo at sabayin ng Panginoon. Amen po ba? Nakukuha natin? So, sige, next natin. Today, we can fall in the same trap. Yan, pwede kayo mangyari din sa atin. Sabi nga, no, when we attend church to get, ano daw, to get something. Wala naman siguro pupunta rito kasi mamaya kakainan pagtapos ng simba. Wala namang ganun. Di ba? Kasi kasama yun, pero blessing yun ng Lord, pero mas blessed na ma-worship natin ng Lord. Amen po ba? Amen. So sabi nga na, when we attend church to get something rather than to give praise to God. Kaya kapatid, sa pagpunta mo rito, dapat ang focus mo yun. Sasamba ko sa Panginoon. Kasama ang kapatiran, sasamba ko no matter what. Amen po ba? Pangalawa, when ministry becomes about fame, sino dito yung mga tumatayo sa harap? Sabi nga, yung anak ko kapon, yun yung senior niya sa, senior niya sa devotion. Yan na dapat daw ang tumutugtog o tumatayo ay hindi nagpapasikat. No? Kung gusto mong sumikat, sumali ka sa showtime. Gusto mong mapansin na magandang boses mo, sumali ka sa The Voice. Kaya doon sa tawag ng pangalan, huwag dito. Huwag kang sasali ako sa worship team kasi so, tatayo ko dito kasi poging-pogi ako. Kasi pintan. Kaya, si bro, follow niyo yung page niya. Bro, patanggayin yung gaya ng box. Lager. So, when ministry becomes about fame, comfort, instead of faithfulness. Amen po ba? Unahan ako kasi para mapansin ako, para masabihan ko na ako. Sa pakaramdam na napapapurihan ka. Na nasasabihan ko, yung sipag-sipag mo naman. No? Hindi. Dapat, nag-ministry ka kasi alam mo, faithful ang Diyos. Nag-ministry ka kasi alam mo, kailangan pagsimplihan ng Diyos. Amen po ba? Next, when we replace true devotion with religious performances. Mga kapatid, wag po mangyari ngayon na punta ako ng church, pupunuin ko ang lahat ng Sunday sa taon na to para masabi ko ang galing ko talaga. Wala akong absent. Maaaring wala kang absent sa church pero absent-minded ka naman.
Maaaring wala kang absent sa church pero yung puso mo absent din. Yes. Kasi ginawa mong religious performance. Mga kapatid, mag-ganon. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Ayan, dapat merong true devotion. Nakukuha natin, may natututunan po ba? Mas magiging excited tayo mag-church. Mas magiging excited tayo, mas magiging tawag doon, may purpose sa pagpunta natin. Kasi ayaw natin magalit ang Panginoon. Nasa pagpunta pala, iba ang motibo ko. Wala man akong dala ng kalapate, wala man akong dalang baka, pero parang yun palang ginagawa ko. Amen? Hallelujah. Therefore, we can be in church every week and still not be worshiping God. Malungkot po yun. It is possible to be busy in the house of God. No? Pwede ka maging busy. Alam nyo, isa sa glory to God, nakikita ko laging busy dito sa Kuya Renzi. Kita nyo naman sa katawan, busy talaga. Yan, ano? Pero, hindi ko naman sinasabing gano'n siya. No? Pero maaaring nakita kang busy dyan, pero hindi ka na pala busy sa Diyos. Busy ka rito maglinis, busy ka maghugas. Pero pagdating sa prayer, wala kang time mag-pray. Sa pag-devotion, wala kang time. Amen po ba? Sabi mo ulit, huwag ganun. Pag-word natin ganun, huwag ganun. So, ano ang makikita natin dito? Let us ask ourselves. Sige po. Let's ask ourselves. Ano yan? Unang tanong, why do I worship? Bakit na ba tayo sumasamba? Kasi we have ang Diyos na dakila. Diyos na banal. Is it out of God? Pakita mo ba rito? Kaya mo gusto mag-worship sa Lord dahil mahal mo ang Diyos? O parang habit lang? Kasi pag linggo, nakasanayan mo na yan, tao na church. Tapos yung church, hindi na. Diba? Ang church ba sa'yo ay lugar kung saan nakikipag-meet ka sa Lord? O social routine na? Kayo makakasagot. Pero, siyempre, it is our prayer na ang sagot natin ay we are here to worship our God. Amen po ba? Sige, number 2 tayo. Number 2. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Jesus desires true worship with pure hearts. Yan. Ang gusto ng ating Panginoon Yesus ay totoong pagsamba na merong pure o dalisay na puso. Kaya kinakanta natin lagi yun eh. Ano yun? Pusong dalisay. Kinakanta nyo nga. Ang aking nais na dikain mo Diyos para sa akin. Sa akin, di ba? Para sa bawat isa sa atin. Kasi ayun ang dinidesire ng Lord na makita sa bawat isa. Kaya nga nabanggit niya eh. Sige po kayo, Renzi. Sa verse, ano yun? Seal for your house will consume me. Binanggit yan ng ating Panginoong Jesus. Bakit nga nabanggit yan? Kasi sa sobrang seal ng ating Panginoong Jesus, sa pagsamba, sa tunay na pagsamba sa Diyos, alam niyo ba, ito rin ang nagtulak sa Kanya na siya ay mapako sa krus ng Calvary. Kaya nga sinabi din, seal for your house will consume me. Yung kanyang tawag yung seal, sa dapat pagsamba sa Panginoon o sa Diyos, ay yun ang nag-consume sa Kanya. Pag sinabi consume sa Kanya, talagang kumain sa Kanya. Ibig sabihin talagang, kumbaga parang ang ating Panginoon Jesus talagang mamatay kung mamatay, pero kailangan niyang ilagay kung ano ang dapat. Sa buhay natin, gaano ba tayo kasil sa pag-worship sa Lord? Gaano ba tayo kasil sa pagpunta mo dito sa church para mag-worship sa ating Panginoon? Makikita ba yung tinatawag na true worship with pure hearts? Dapat. Sabi nga no, Jesus cares deeply about how we worship. He couldn't tolerate false worship. Hindi po kailanman papayagan ng Panginoon ang false worship. Ang tanong, makakapagkunwari ba tayo sa harapan ng Diyos? Hayag sa Kanya ang lahat. Maaaring hindi hayag sa bawat isa sa atin, pero sa Panginoon, hayag sa Kanya. Kaya nga, He desires people who will worship God
truly. Amen po ba? Kaya nga ang Panginoong Hesus, hindi siya tumahimik lang. That's why He confronts anything in our lives. Pag natagpo mo ang Panginoon at kinatagpuhan ng Panginoon, hindi mananatili ang Lord na tahimik lang. Amen po ba? May gagawin siya. Kikilos siya sa buhay natin para i-confront ang ating mga bad habits. Sabihin nyo nga, bad habits. Bad attitudes. In short, sins. Amen po ba? At gagawin na lang na ito ay maging true worship. At ang puso natin ay magkaroon ng pure heart. Amen po ba? Kaya nga, sige, sabi niya na, ayan, nandiyan na pala. Jesus confronts what corrupts our spirit. Talaga ang Lord, kaya nga sinabi ang Diyos, tatanggapin ka kung sino ka. Pero hindi niya halaang manatili ka kung sino ka ngayon. Amen? Babaguhin at babaguhin niya tayo. Sige, Peresi, kung nalagay ko dyan. Ayan, sige, meron po. Ayan. Likewise, when Christ enters our lives, ano ang gagawin niya? Basta natin yung una, 1, 2, 3. He will confront sin in our lives. Pangalawa, He will change our habits. He will challenge. Change na rin. Kasi babaguhin niya rin talaga eh. Kasi ang habit natin dati talaga ay, alam niyo na yun. Pero magiging habit mo na ngayon ay mag-devotion. Amen? Ang magiging habit mo na ngayon ay mag-pray. Umatid ng gawain. Mag-worship sa Lord. Hindi na yung ano ba yung sikat na sikat? Mag-chismis. Hindi na mag-bisyo. Hindi na magsayang ng oras sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Kaya nasabi niya, ano pa i-confront ng Lord? He will call us away from compromise. Ayaw ng Lord na nagko-compromise tayo. He will cleanse our hearts. Kaya nga sinabi din, pure hearts. He will conform us into His likeness. Kapatid, alam niyo po ba, mangyayari lang yan kapag pumupunta ka dito na meron kang true worship and pure hearts. Totoo yun. Kasi, ang tunay na natututo ay bago. Paano ka matututo kung iba ang purpose mo? Paano mo makukuha kung iba ang hinahanap mo? Amen? Kaya kung sa pagpunta nyo rito ay to worship God, then expect that God will do this sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga minsan matanong din tayo, tagal ko na nag-church, ba't ganito pa rin ako? Tagal ko na nag-church, bakit pa si sister parang nakikita ko nagbago na? May mga nangyari na kahit pa paano. Kahit pa paano eh, na? Pero sa akin, wala pa rin kahit ano. Amen po ba? Kasi, baka true worship and pure. Mga kapatid, ganito lang yan. Kung ang pagpunta mo rito ay gusto mong makita si Kuya Renzi. Hindi ka kakatagpuin ng Lord. Kakatagpuin ka ni Renzi. Kasi sabihin sa'yo, isa lang ang katawan ko. Kung pupunta ka rito para katagpuin si Pastor, hindi ka kakatagpuin ng Lord. Punta ka rito dapat, ang gusto mong katagpuin ang para katagpuin ka ng para mangyari ang mga bagay na ito sa buhay. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Sa pagpunta mo rito, oo, masaya magkita-kita tayo. Hindi naman pwede sabihin, ayos ka niya si Lord ako. Kahit wala okay lang, hindi. Blessing na bawat isa sa atin. Pero maging malinaw sa atin na kaya tayo nandito para katagpuin ang Diyos. Amen po ba? Kaya wala magkasabi ay wala si ano, parang hindi ko feel mag-serve church. Wala naman si ano. Ay, sino mag-preach ngayon? Ay, wala na. Ay, parang ayaw ako. Kasi yan. Huwag ganun. Muli, huwag ganun. Huwag ganun. Ayan. Si Lord. Si Lord ang pinunta natin dito.
Kaya nga, no, we cannot worship God externally while living in hidden sin internally. Amen po ba? Worship involves our whole life. Do you believe that? Amen. Hindi lang yung buhay natin yan. Kasama dyan yung ating pag-iisip, kasama dyan ang ating pamumuhay, kasama dyan ang ating pananalita, at kasama rin dyan kung ano yung ating mga pinipili. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya true worship begins with a heart surrendered to God. Kaya sa pagpunta mo rito, si Lord, kay Lord, kasi gusto mong surrender ang buhay. Gusto mong magpabago ng Amen po ba? May natututunan po ba tayo? At pangatlo, na isa sa binanggit ng ating Panginoong Jesus dito na dapat natin maunawaan. Sige po, kaya kasi. Ayun, yan, sabi he cannot stay silent where sin lives. Sige po, pangatlo natin. Basahin natin, 1, 2, 3. Jesus declares that He is the true temple. Diba nabanggit niya, wasakin niyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng araw. Kasi nabi nila, tagal-tagal tinayo niyan. Tapos sa'yo 3 araw lang. Kaya sabi, baliw ata ito. Wala ito sa isip. Pero hindi nila naunawaan na ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay ang kanyang pisikal na katawan. Amen po ba? Sabi nga no, when challenged, Jesus says, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. The Jews thought he meant the physical building, but he was speaking about his body. Therefore, sinasabi rito na the temple was the place. Yan. Hindi ko alam kung nalagay ko ng coherency. Yan. Ano nga ba pag sinabing temple? The temple was the place, una, where God's presence dwell. Alam niyo po ba, noong time nila, ang temple, kaya nakausap ng ating Panginoon Jesus yung Samaritan woman, sino nakakatanda? Amen. Ayan, sinabi ng Panginoon Jesus, di ba? We know who we worship. Di ba? Sinabi nga doon, meron silang temple. Kasi pag sinabing temple, doon naranahan ang presensya ng Diyos. Amen po ba? So ano ngayon ang dapat nangyayari sa temple? Meron dapat sacrifices na na-offer. Amen po ba? Yes. Ayan din, merong forgiveness na na-experience. So ayun ang dapat nangyayari sa temple. Dito ba sa atin ngayon, may nagdala ba ng kalapate? Papatayin natin? May nagdala ba ng baka? Wala naman, di ba? Bakit? Kasi hindi na kailangan. Sabihin nyo sa katabi nyo, hindi na kailangan yan. Yan. Kasi ang sinasacrifice na ay ang ating Panginoon. Amen po ba? So, sige, Renzi, yung pangalawa. Now, Jesus is the fulfillment of all of it. Paano nangyari? He is God's presence among us. Kapag kasama mo ang Panginoong Jesus, kasama mo ang presensya ng Diyos. Amen. Do you believe that? Amen. He is the perfect sacrifice. Kaya wala nang dapat maghain. Kasi, naihain na ang perfectong sacrifice. Ang tinatawag na sinless and pure sacrifice. Amen. Hindi ko na papakabahin yan. Alam na natin yan. And He is also our high priest. Kasi sa temple, merong high priest. Ngayon, ang ating Panginoon Jesus, ang ating high priest, anong ginagawa niya? He mediates through access to the Father. Kaya nga, kanino ka mag-pray? Kay Jesus. Kasi siya ang mediator. Amen. 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 Yan, hindi ko na ulit sasabihin kung sino. Alam nyo na yun. Kaya sa Panginoon lamang tayo mananalangin. Sa pangalan ng ating Panginoong Yeso Cristo. Amen po ba? Yan. So, kaya nga sinasabi ng Panginoong Jesus dyan na siya ang true temple. Amen po ba? Pero alam niyo ba na sinabi rin na tayo rin ay temple? Naniniwala kayo doon? Tayo ay templo ng banal na Espiritu Santo. So, ano ang natatagpuan ni Jesus Christ sa temple ng banal na Espiritu Santo? Mga kapatid, kayo na makakasagot dyan. Individually tayo makakasagot dyan. Amen po ba? Nabanggit na natin kung ano mga dapat. So, worship is not about a place.
Kaya nga nung linggo hindi ko sinabing hindi na tayo makapag-worship kasi hindi tayo makapunta sa church. Because worshiping God is not about a place. Worshiping God is not about a ritual. Amen? Hindi rin ito system. Alam niyo po ba na ang worship is about Jesus Christ. It is about the person of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga sinabi niya, kung sino ang nag-honor sa anak, ay nagbibigay ng honor sa ama. Do you want to honor God? Then honor Jesus Christ. Do you want to worship God? Then worship Jesus Christ. Amen po ba? True worship happens wherever Christ is honored in spirit and in truth. Amen po ba? Nalagay ko pa Kuya Renzi? Hindi ata. Ayan, pang-apat na. Kaya nga mga kapatid, sa pang-apat, ito rin sinasabi na, Jesus knows our hearts. Kaya nga sinabi niya dito, hindi niya pinakatiwala ang buhay niya sa mga tao. Amen po ba? Kasi alam niya kung ano ang laman ng puso ng tao. So, alam niyo po ba, yung words na yan, na Jesus knows our hearts, dapat magbigay na ng babala sa atin yan. Sabi mo sa katabi mo, babala. Babala. Alam na ng Panginoon. Sige sabi mo, 1, 2, 3, babala. Babala. Alam ng Panginoon, ang laman ng puso. Diba? Kaya nga, sa pagpunta mo rito, kailangan aware ka na hindi mo maluloko ang Diyos. Isa man, sarili mo, naluloko mo pa. Pero ang Diyos, kailanman hindi. Amen? Kaya sa pagpunta mo rito, alamin mo na kung ano laman ng puso mo. Itama mo na kung nakita mo may dire. Ipatama mo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sinabi dyan sa verse to, He knew all people. Ano daw? He knew all people. Sino yung kasama sa all? Tayo. He himself knew what was in mind. Sige po, Kuya Renzi. Ano ba yung mga nakalagay dyan? Kasi itong time na yon, many believe in Jesus' miracles. But not all believe in Jesus himself. Mas naniwala kay Sierra Madre. Kaya sabi niya, sabi ko yung libro, sino Sierra Madre? Nagpasalamat kay Sierra Madre, pero hindi, sabi nga, pinasalamatan ang creation, hindi pinasalamatan ang creator. Amen? Ganun din sa time nila. Gusto miracle, pero ayaw ng miracle worker. Amen po ba? Kaya nga, ang kanilang pananampalataya ay mababaw. Shallow. Mababaw. Ano nyo yung pag pinapakan nyo, kala nyo malalim, tulad pa kayo. Kasi pag nandiyo lang kayo dito lang para. Tabi nyo pa hindi, ganun pa lang ganun. Hirap nung ganun pananampalataya. Gusto mo blessing. Gusto mo maayos na buhay lang. Lord, pupunta ako sa iyo kasi alam ko, babagon mo ang buhay ko. Lahat ng bagay ay masaya lang. Lahat ng bagay ay puro pagpapala lang. Kaya tuloy na dumating yung pagsubok. Ang hirap para sa iyo, Lord. Dito muna ako, Lord. Kasi, shadow na. Kapatid, ayaw ng Lord ng ganun. Amen po ba? Sabi nila, Jesus did not entrust himself to them because he knew their hearts. He knew that many wanted signs. Parang ngayon, many wanted blessings, pero ayaw ng obedience. Many wanted blessings, pero ayaw ng sacrifices. Many wanted but not a Savior. They wanted blessings, but not Lordship. They like the benefits, but not the relationship. Check, check, check. Nangusap sa atin ng Lord sa lahat sa atin. Na gawin natin tamang laman ng puso natin. Every time we go to a place where we are worshiping. Amen po ba? Kaya sabi, faith is not proven by excitement. It is proven by obedience and transformation. Kapatid, sa buhay mo ba, sumusunod ka? Sa buhay mo ba, nagpapasakop ka? Sa buhay mo ba, may pagbabago na gaganap?
dahil sa Panginoon. Grabe ko yung mensahe ngayon mga gana. Nanunusok. Pero walang iilag. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang umiilag. Kaya mong tamahan ka. Masakit ka pero ganap na. Kaya nga yung mga bata, di ba, kung tinanong sa loob, takot-takot yung may karayon. Kasi wala, kung hindi sila tutusukan, hindi sila gagaling. Kaya ganun din dito, huwag kang umiwas. Kaya mong masaktan ka, pero alam mo, gagaling ka. Amen po, kaprakpahan natin ang Lord. Kaya naman, makita natin kung gaano, bakit nagalit ang ating Panginoon Jesus. Kasi nawala yung tunay na purpose. At ngayong umaga, pininiwalag sa atin, dapat alam natin ang purpose ng pagsasama-sama natin. Alam natin na dapat tama ang motibo natin mga puso. Mga kapatid, Jesus cleansed the temple because God desires true worshipers. Sabi niyo mga true worshipers. Gusto mo maging true worshiper? Amen. Ulitin kayo tanong ko. Gusto mo ba na maging true worshiper? Amen. Then, I will tell you, Jesus is still cleansing temples kahit sa panahon natin ngayon. Jesus is still cleansing temples. Sabi nga, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya hayaan mo sa oras na ito, magkaroon ng pangis na gagawin ng Panginoon. Hindi nga kaya rin sige, hindi ka lang kumilagay. Yan, sige. Ito yung unang tanong. Is there pride that needs overturning? May mga pagmamalaki pa ba nakikita sa atin na kailangang alisin? Are there secret sins that must be driven out? Pangatlo, has worship become routine instead of reverence? Kapatid, hayaan nyo kung meron man sa inyo dyan, linisin ng Diyos ang templo, ang buhay na. Sige po, kaya rin si Ben, hindi pa ako. Our Lord Jesus Christ does not cleanse us to remove us. Hindi ka nililinis ng Diyos para alisin. Ano daw? He cleanses us to restore us. Why? Because He desires to fill our lives with His presence, with His peace, and with His purpose. Kaya kapatid sa umagang ito, let Jesus cleanse our hearts, our lives. Ang tanong ngayon, sino ang handang magpalinis sa Panginoon? Sino ang handang magpatuwid sa Panginoon? Para sa susunod na pagpunta mo dito, sa susunod na pag-attend mo sa isang gawain, sa susunod na pananalangin mo, sa pagbabasa mo ng salita ng Lord, meron ka na yung tama na puso. Meron ka na yung true worship and pure hearts. Tayo po tayo na. At inayaan ko ang worship